sa kanilang mga post kapag sila'y namatayan ng mga mahal sa buhay, ay ang kagad sasabihin at idan na bantayan mo na lamang po kami, alam po namin na masaya ka na ngayon at ingatan niyo po kami, no? Bantayan, proteksyonan niyo po kami. At kapag mayroong mga lolo't lola kayo, sasabihin ay masaya na kayo makasama diyan si lolo't si lola, di ba? Alam po namin masaya na po kayo ngayong nakatungaw, ano ba nakatungaw? Nakadungaw sa amin, ayan, no? Nakatingin sa amin. Iba't iba ang kanilang paniniwala, mga kapatid ko. And of course, sa ganitong klaseng pananaw, mga kapatid, ng tao, at tayo ay hindi naman sa natatawa, parang nalulungkot ako, mga kapatid, kasi hindi nila alam ang katotohanan ng nakatala sa banal na kasulatan, mga kapatid. Of course, meron kang post sa Facebook, ipakita mo nga atidan, yung pong, yan, sabi dyan sa post na nakita namin sa Facebook kanina, sabi dyan, no, pag ako namatay, sabi daw nang nag-post, huwag nyo naman pong sabihing bantayan ko kayo. Namatay ako para mamahinga, hindi magbantay. Okay? Kapatid, ako pa natawa nitong post na ito, mga kapatid, kasi ang wika dyan, mga minamahal, pagkasyaan niya namatay, huwag naman anyang sabihing bantayan ng patay yung mga buhay. Dahil ang sabi niyan, mga minamahal na mga kapatid, namatay siya hindi para magbantay, kundi mamahinga, mga kapatid. O di ba ka? May nabasa nga akong post kayo na, mga kapatid, dahil meron akong friend na namatayan. Ang sabi ay, no more pain na, no? No more sufferings. Alam namin na nakapagpahinga ka na. Ang problema, yung kadugtong ng kanyang sinabi, mga kapatid, ay bantayan mo na lamang kami. Hala, nagkapagpahinga na, wala nang sufferings. Ang sabi, bantayan. Kaya nagreklamo yung nag-post. Ang sabi, mga kapatid, no? Ang sabi, na yung namatay, namatay yun, hindi para magbantay, kundi na mahinga. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, when I was a church pastor sa Rooftop Church, meron kasing dating elder doon na namatayan ng kamag-anak. At itong namatay na kamag-anak niya, mga kapatid, ay isang born-again Christian, no, na samahan. And then, I was requested, no, to conduct a funeral service, mga kapatid. Nung pumunta po kami doon, nandun din po yung kanilang tinatawag na mga minamahal na mga kapatid na dalawang pastors nila. Nadat na namin yung pong asawa na kaya po yung pong kabaong, no? Yung kanyang ataol. At ang sabi ay, nung umiiyak, kung nasaan ka man ngayon? Hala? Ang tanong ay, kung nasaan ka man ngayon, bantayan mo po kami. Ayun ang sabi, mga kapatid. Sabi ko, hala? Hindi niya alam, kaya kapyakap niya ito, mga kapatid, at pinababantayan. Kaya totoong yung post na yun, may katotohanan, mga kapatid. Mga kapatid, na sasabihin na bantayan mo na lamang kami, di ba, mga kapatid, kung nasaan ka man ngayon. At marami pa silang mga binabanggit, mga minamahal na mga kapatid, no? Halimbawa na lamang yung binabanggit nila, mga kapatid, na alam naming nakatingin ka sa amin ngayon, di ba? Huwag mo po kaming pabayaan, o di ba, mga kapatid, nakatinginan niya at huwag pabayaan. And then, pagka namatay na, nailibing na, mga kapatid, after a few days ng pagkalibing, mayroon ngayong nadalaw o napasyal na paru-paro sa tahanan. Sasabihin ka agad ng mga, sa tradisyon, no, ng mga nakatatanda, huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong papaluin, huwag niyong sasaktan. Mahal natin yan sa buhay. Yung lula natin yan, dumalaw at namimiss tayo. Aba, ang paru-paro, ang lula biglang naging paru-paro, sana all. Kapatid. No, bakit sana all? Kasi gano'n ang nangyari, mga kapatid, di ba? Sasabihin na, huwag niyong paglaruan, huwag niyong saktan yung paru-paro dahil si lula ninyo yan. Aba, ba't dadalaw ka pa doon sa libingan, yung lula niyo pala, naging paru-paro, at yun ay dumadalaw sa inyo, mga kapatid. O di ba, alam niyo, mga kapatid, na di ko alam kung ito ba ay no, karamihan kasi, mga kapatid, ay tradisyon, no? Paru-paro ay pinadalaw, mga minamahal, mga kapatid. So dito nakita natin, mga ginigilaw kong kapatid kay Kristo, na marami pong mga tradisyon patungkol po sa mga patay. At dito po kasi lumalabas yung tinatawag nating immortality of the soul. Okay? Yung pong immortality of the soul, mga minamahal na mga kapatid, ay matagal na po itong lumitaw, pero it's not biblical, mga kapatid.
At talagang lumaganap yan even in our time o sa time na sa Christianity, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Tapos pagka meron pong, dahil sa paniniwala nila na yung soul ay buhay, ang nangyayari mga kapatid, kahit napatay na, ay pagka birthday, ay sasabihin, Happy birthday, Papa in heaven. Hala, Happy birthday, Mama in heaven. Happy birthday, Lula in heaven. Hala, in heaven? Di ba nasa cemetery yung Lula? Dapat, Happy birthday, Lula, in cemetery. Pero bakit happy birthday? Ipatay na. Mga kapatid, di ba ga? Happy birthday ang sinasabi ng mahal na mga kapatid. At doon pa nga sa amin, kasi meron kasing malaking sementeryo doon sa Leong din, no? Doon sa may school din namin, ay may mga pumupunta roon pagka sa Bisaya kasi alam ni Sir Melvin yan, no? Yung aking teacher na magaling, no? Na teacher ko. Alam niya na may kalag-kalag pupunta doon yung mga tao. At alam niyo ba pagka dumadalaw yung mga tao, mga kapatid, sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay, maraming dala, no? Maraming dala. May dala silang kandila, may dalang alak, may dalang mga bibingka, puto, suman, biko, spaghetti, iba't iba pa. At nakabalot yan, special. Dala-dalahin doon sa nature ba tawag dyan natidan, no? Na i-offer, sasabihin doon sa magulang, tatay, no? Dinalhan kita nitong paborito mong emperador, ayan. Sana maubos mo ito, mga kapatid. Di ba? Tapos doon sa Lula, may dala po kami nitong paborito mong bibingka na sunog, no? Bibingka na sunog, yung pinasunog yata yung mga kapatid, no? At alam po namin, namimiss nyo na po ito, mga kapatid. Doon sa amin, meron po kasi doon mga kapatid na yung may tsuhin ako doon na pasaway. Yung tsuhin ko na pasaway mga kapatid, lasinggero. Nung yung kanyang nanay ay nagpunta doon sa libingan, mga kapatid, ay dinalhan ngayon yung husband niya na namatay ng tinatawag nating mga kapatid na alak na emperador. Aba, may kasama pang mga pulutan, mga kapatid. Ngayon, ang sabi ngayon ng nanay na nagdala doon sa kanyang husband na namatay, dinalhan kita nitong alak na paborito mo. Dinalhan kita nitong pulutan dahil alam kong paborito mo ito at namimiss mo na ito. Ngayon, nakalimutan nitong nanay magdala ng kandila. Bumili. Umalis ngayon. Natagalan dahil mahaba ang pila, mga kapatid. Pagbalik, wala nang laman yung emperador na bote at wala na rin yung pulutan. Pagbalik ngayon nung nanay, ang sabi, aba, mahal, bakit ubos na kaagad yung talagang nauhaw ka talaga? Mga kapatid, no? Pati yung pulutan, ubos ka agad. Salamat naman. Ala, ganun ba mga kapatid? Alam nyo, nagsumbong ngayon yung nanay doon sa mga anak niya. Alam nyo, namimiss talaga ng tatay ninyo yung alak at naubos ka agad, bumili lang ako ng kandila. Biglang humalakhak ngayon itong anak niyang lasinggero na may edad na. Sabi niya, hindi yun si tatay, ako yung tumira nun. Kapatid, kita nyo mga minamahal. Bakit? Kasi wala talaga. Ang patay, wala talaga yung malay, mga kapatid ko, no? Walang malay. At ayon po sa banal na kasulatan, bago tayo sa banal na kasulatan pala, atin pong alamin mga minamahal na mga kapatid, ano po yung mga tinatawag nating mga origin. Saan nagmula yung tinatawag nating mga immortality of the soul, mga kapatid. So dito po atin pong alamin, mga kapatid, during the 15th century, meron pong isang Greek historian, ang pangalan niya, mga kapatid, ay si Herodotus. Ayan, no? Herodotus. Ay siya nabuhay before Christ, mga kapatid, stated that the ancient Egyptians, ay siyang unang nagturo na ang soul, mga kapatid, ng isang tao ay immortal and separable from the body. Yun anyang kaluluwa ng tao ay siyang walang hanggan o hindi namamatay at pwedeng humihiwalay sa katawan. At nangyayari ito, mga minamahal na mga kapatid, kapag ang isang tao niya ay namatay, mga kapatid. And then, ang sabi dito, then the soul passes through the various animals before being reborn in human form. Kita nyo, mga kapatid, ha? Kaya meron din tinatawag tayo, mga kapatid, na reincarnation. Bakit? Kasi may paniniwala, mga kapatid, lalo na sa mga Hinduism, mga Buddhism, mga kapatid, na once na yung kanilang loved ones ay nag-pass away, ay they believe na yung soul nung kanilang mahal sa buhay
ay lumipat dito ngayon sa tao, mga kapatid. No? Lumipat ngayon dito sa tao. At nung lumipat sa tao, o sa tao sa hayop, ay sabihin nila, huwag niyong gagalawin yan. Kaya dito sa Indiaan niya, mga kapatid, no? Ay merong isang uod na isang dangkal ang laki, gumagapang sa gitna ng kalsada. At naniniwala sila na yung isang uod na ito ay isa sa kanilang mga ninuno na nag-reincarnate, no? Reincarnate, no? Lumipat doon sa uod. At habang ito'y tumatawid na mabagal sa malapad ng kalsada, walang ni isang sasakyan na tumawid to show their respect doon sa kanilang ninunuan niya na lumipat sa uod. Kita niyo, mga kapatid, na aral yan. So ang sabi dito, mga kapatid, it was, no, Herodotus ang nagsabi, isang historia ng Greek, no, na Greek, ay ang sabi niya ay ang ancient Egyptians ang first na nagturo nitong immortality of the soul. And then kung ating titingnan, mga kapatid, meron din anyang mga Greek philosophers na nag-create ng great impact doon sa belief ng immortality of the soul. Halimbawa na lamang si Socrates, mga kapatid, no? Itong si Socrates noong 470 to 399 BC, mga kapatid, nag-declare siya na yung kamatayan o death is to be the separation of the soul from the body. So anong dineclare nitong si Socrates, mga kapatid? No, isa sa example natin. Ang sabi niya ay yun anyang kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, mga kapatid. Paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. At ang sabi niya, in which it is encased as similar to that of many Christian churches today. So ibig sabihin, mga kapatid, ay maraming kaparihong ganitong aral sa ating panahon kahit na sila'y mga Kristiyano, mga kapatid. Ang tanong, the question is, totoo bang tama ito, mga minamahal na mga kapatid? Tama ba ito na merong ganitong klase? No? Kasi nagsimula pa tayo sa origin nito, sa history nito, mga kapatid. At ayon pa kay Bishop Augustine noong 334 to 430 AD, isa sa mga most influential Latin father during the 13th century, mga kapatid, ang sabi niya, the soul is called immortal. Sabi niya, the soul is called immortal. Tanong natin, meron bang ganon sa banal na kasulatan? The soul is immortal, mga kapatid? Walang ganon. At ang sabi niya, will continue to live either in paradise or in hell. Pwede anyang sa paraiso or sa tinatawag nating impyerno. And incarnated in a body, mga kapatid. At ang sabi pa nung isang kilala din na influential writer and philosopher, mga kapatid, si Thomas Aquinas, no? Kilala niyo naman siguro nung nag-aral kayo ng high school and college, mga kapatid. Noong 1225 hanggang 1274, ang sabi niya, the Roman Catholic Church, ang sabi niya, siya kasi consider itong si Thomas Aquinas na isa sa greatest theologian din ng Roman Catholic Church. He considered that there is a substantial unity between the soul and the body and that they were united to become a complete being. So dito sa kanyang paniniwala naman, mga kapatid, one of the greatest Catholic Church theologian, si Thomas Aquinas, sabi niya pwedeng pagsamahin, no, unite yung pong soul and body, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya lamang marami po ang tinatawag nating makokontra. Ayan, makokontra na mga aral ng banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil itong ganitong klaseng aral na tinatawag natin, mga kapatid, na mayroong unity ang soul at ang body. Tapos pag namatay ang isang tao, yung pong soul ay aalis sa body, mga kapatid, o sa katawan, ay ganito rin po yung pinatutunayan ng isa pong pari, no, isang father, si Reverend Father Paulo Pirlo, no? Sa sulat niya, The Apostles' Creed, mga kapatid, ang sabi niya, page 183, sabi niya diyan, when a person dies, yan, no? Sabi niya, when a person dies, the soul leaves the body, and mortal body goes to the tomb, waiting for the resurrection on the last day. While the soul, which is immortal, kita niyo, mga kapatid, while the soul niya, which is immortal, ang wika niya, mga kapatid, enters the afterlife to face the divine judgment that determines three possible destinations. Ano ang sabi niya dyan? First, yun yung tinatawag nating heaven, or hell, or purgatory, mga minamahal na mga kapatid. So dito,
ipinakikita, mga minamahal na mga kapatid, meron anyang binabanggit dito mga kapatid ko na heaven, hell, and purgatory. Kapag ganyan ang tao namatay, yung kanyang kaluluwa aalis sa katawan. At yung katawang namamatay ay pupunta doon sa libingan. And then, naghihintay ng pagkabuhay na maguli sa huling araw. At ito namang kaluluwa na umalis sa katawan, na siyang immortal o walang kamatayan, ay enters the afterlife, no? To face the divine judgment, mga kapatid, para malaman o ma-determine kung saan siya mapupunta o saan yung destination niya. Doon ba sa langit, impyerno, o purgatorio, mga kapatid ko. So yan po ang kanilang paniniwala. Ayon po yan dito sa tinatawag nating The Apostles' Creed, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, meron din tayo binanggit dyan na purgatory, no? Yung pong purgatory, ayon kay Armando Ang, mga kapatid, sa The Dark Side of Catholicism, 461, ay meron pong binanggit si Armando Ang na ganito, mga kapatid. Ang sabi niya, ni Armando Ang, it was Saint Augustine who wrote about purgatory and was probably influenced by pagan beliefs among Egyptians and the writing of Plato, mga minamahal na mga kapatid. So diyan, nakikita natin, mga kapatid ko, na ay yung kahit yung purgatory, it's not really biblical, mga kapatid. It's not really biblical yung teachings about purgatory, mga kapatid. At sa atin pong aral ng banal na kasulatan na atin pong natutunan, mga kapatid, when a person dies, hindi talaga siya kaagad pupunta sa langit or impyerno, mga kapatid. Why? Bakit, mga kapatid? Alamin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Alamin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon po sa Job chapter 14 o Job 14, versikulo 10 ay meron pong binabanggit na ganito, mga kapatid ko. Ang wika diyan, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandoon siya? Ayan. Ito pong tanong, mga minamahal na mga kapatid ni Job. Ang tao niya ay namamatay at natutunaw. Of course, it will dissolve. Kapag ang isang tao ay nailibing na, pagka namatay na, di ba, bumabalik sa alabok. Dahil na, biblical naman yan eh. Sa alabok ka nang galing, sa alabok ka din pupunta. No, mga kapatid? So, ang sabi dyan sa aklat ni Job 14:10, mga kapatid, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandoon siya? Kaya nga pag tinatanong natin, saan pumupunta ang isang taong patay kapag siya namatay na, mga minamahal na mga kapatid? Ayun ang tanong natin. Saan pupunta? Aba, hindi niya alam kung saan siya pupunta, mga minamahal na mga kapatid. Bakit hindi niya alam? Kaya nga inililibing, mga kapatid. Dahil kung alam niya, hindi na sana magpapalibing yan at matatakot yan, mga kapatid. Di ba? So, ang sagot natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa Job Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 10, ito'y napakagandang binabanggit, mga kapatid. Okay? Ang sabi riyan, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol o libingan, ay hindi na aahon pa. Yan, no? Hindi na aahon pa. So yung palang mga inilibing, mga kapatid, na namatay na, hindi na aahon, mga kapatid. At sasabihin kasi nila, hala, si Lulu bumalik, nakita ko doon sa may bintana, kumakaway pa. No? May mga ganun eh. Bumalik si Lula. Eh kung totoo yung ganyan doktrina, mga kapatid, na nagmumulto, bumabalik, nagpaparamdam, abay dapat sinabi na nung namatay na nagbalik, na sino yung nag-rape sa kanya, sino yung sa kanya'y pumatay, mga kapatid, para mabigyang hostisya yung kanyang kamatayan. Pero hindi nangyari ganun, mga kapatid, because hindi talaga yan ang doktrina ng Biblia. Verse 10, ganito ang ating mabasa sa versikulo 10, mga kapatid. Sabi diyan, siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. That's why once a person dies, mga kapatid, ay hindi niya alam na siya inilibing, mga kapatid. Ay kung buhay pa, alam niya na siya ililibing. Pero kapag siya namatay na, hindi talaga niya alam kung siya inilibing na, mga kapatid, at hindi niya alam na siya patay na. Huwag tayong maniniwala doon sa doktrina, mga kapatid, na ang tao pagka namatay, merong lalabas na kaluluwa, at yun po yung nakikita niya, yung kanyang sarili na nakahiga, na hindi na humihinga. Walang ganon. Makikita mo lamang yun, mga kapatid ko, sa mga pelikula. And that's only a result of an imagination, mga kapatid. At ang problema kasi ay
inadapt yan na doktrina ng mga Kristiyano, mga kapatid. Doktrina na hindi biblical. Kaya maraming mga tao na naliligaw, mga kapatid. No? Maraming mga tao na inosente sa aral ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya dito, ang sabi ng Biblia, Job Kapitulo 7, 9 hanggang 10, ang tao pag ibinababa na sa Sion o sa libingan, nakalibing na siya, hindi na siya aahon pa at babalik sa kanyang bahay. Hindi niya sasabihin, ay namimiss ko yung aking minamahal na asawa, babalik ako doon upang iparamdam ang aking pagmamahal. Walang ganun, mga kapatid. No? Walang ganun. Okay? Kaya nga, kung ating titingnan, mga kapatid ko, sa awit 146 o 146 verse 4, ay merong binabanggit na napakaganda, mga kapatid. Ang sabi dyan, no? Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Ano ang sabi riyan? Ang sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, ang hiningaan niya ay pumapanaw. At yung kanyang katawan, of course, manumbalik sa pagkalupa. Bakit? Kasi when God created the human beings, mga kapatid, ay galing sa lupa. He formed the man out of the dust of the ground, mga minamahal na mga kapatid. Mamaya, alamin natin yan para malaman natin yung kaibahan ng kaluluwa sa espiritu. What's the difference between soul and spirit? Body and soul, mga kapatid. Is there any difference, mga kapatid? Meron bang kaibahan yung mga ganong para at least malaman natin? Dahil alam naman natin, mga kapatid, ilang days na lang. Ngayon ay October 29, October 30, and then November 1 na. At makikita natin, mga kapatid, pupunta na doon sa sementeryo, magluluto ng mga bibingka, biko, suman, spaghetti, pababa, pataas, pula, puti, iba't ibang kulay, mga kapatid. Di ba? Para dadalhin doon sa kanilang mga mahal sa buhay. And then, kung ating titingnan ng sabi riyan, manunumbalik yung katawan sa lupa at sa araw ding yaon, mawawala ang kanyang pag-iisip. That's why, mga minamahal na mga kapatid, wala nang thinking yung pong isang taong patay na. Kapag kinakausap mo siya, hindi na niya maririnig yung iyong mga sinasalita, mga kapatid. Okay? Hindi niya na maririnig. Ngayon, kapag siya ay namatay na at ang sabi niya, yung kanyang hiningay pumapanaw, saan ito babalik? Saan ito pupunta yung hininga natin, mga kapatid? Basahin natin, at yung pong Ecclesiastes 12:7, yung ating pinagawa kanina. Ilagay natin sa screen. Ang sabi diyan, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito, mga kapatid. Ayan. Anong sinasabi diyan ng ating binasa? Ecclesiastes 12:7, mga kapatid. Ang wika po diyan, mga minamahal na mga kapatid, yun anyang alabok, yung itong katawan natin na galing sa alabok din naman na babalik, ay ang sabi riyan, babalik sa lupa gaya ng una. Pag sinabing gaya ng una, galing doon, mga minamahal na mga kapatid. And then, ang sabi diyan sa verse, sa next phrase, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos. Alin ba yung bumalik sa Diyos? Yung kaluluwa o yung espiritu? Hindi yung kaluluwa. Maya-maya malalaman ninyo anong kaibahan ng kaluluwa sa espiritu. Ang espiritu, yan yung bumalik sa Diyos. Sa English nga, ganito ang ating mababasa. Then shall the dust, ilagay natin sa English at tinan, yung 12:7, ilagay natin sa English. Ecclesiastes 12:7. Ang sabi diyan, sa English. Ayan. Okay? Ang sabi diyan, then shall the dust return to the earth as it was. And the spirit shall return unto God who gave it, mga kapatid. So nakita natin diyan, yun na niyang spirit shall return unto God. And what is that spirit, mga kapatid? Yung pong salitang spirit, mga kapatid, ay galing po yan sa Hebrew word na ruach, mga kapatid. Ruach. Nang ibig sabihin ay breath. Yung hininga natin, mga kapatid. Okay? Yung hininga natin, yan yung babalik sa Diyos, mga kapatid. Bakit yan ang babalik sa Diyos? Because it was God, mga kapatid, who breathed into our nostrils, mga kapatid. Okay? Na siyang nagbigay ng hininga sa atin. That's why we are a living soul, mga kapatid. Hindi yung kaluluwa ang babalik sa Diyos. Why?
Bakit ko sinabing hindi yung kaluluwa ang babalik sa Diyos, kundi yung hininga natin? Basahin natin yung origin ng tao nung likhain ng Diyos at tao sa Genesis chapter 2, verse 7. Ganito ang ating mababasa. Kahit sa English natin, okay lang naman. Okay? Ang sabi diyan, mga kapatid ko, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanya mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ano ang sabi niyan, mga kapatid? Okay, anong sabi diyan? And the Lord formed man of the dust of the ground. No? Sa Hebrew ay tinatawag sa mga kapatid na apar mihadamah, mga kapatid, no? Na binabanggit natin diyan, mga minamahal na mga kapatid, out of the ground. At yung pong tinatawag diyan, hiningahan ng kanyang butas ng hininga ng buhay, yung breath diyan, hininga ng buhay, breath, ay napak. To breath, it is a verb, mga kapatid. Ibig sabihin, to breath, hiningahan, mga minamahal na mga kapatid, into his nostrils. Ang hininga doon, yung inilagay doon, yung breath of life. Kaya tayo nabubuhay, it's because humihinga tayo. Wala namang taong nakikita natin na patay na, humihinga pa. Okay? Walang ganun, mga kapatid, na, ay patay na pala to? Ay oo, patay na. Kailan lang? Nung isang gabi pa. Ay bakit humihinga? Ay ganun talaga siya pag namatay, humihinga eh. Walang ganun, mga kapatid. Walang ganun. Bakit? Kasi ang nagbibigay buhay sa atin, hindi yung kaluluwa, kundi yung espiritu, mga kapatid. Okay? Na ngayon, ang sabi rito, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang tao pala, kaya tayo yung tinatawag na kaluluwa. Tayong mga buhay, mga kapatid. Bakit? Bakit tayo? Kasi ang soul, galing po yan sa Hebrew word na nephesh, mga kapatid, no? Yan ang makikita natin dito sa Hebrew word ng Genesis chapter 2, verse 7. And the last part, mga kapatid, yung salitang living soul dyan, yung salitang soul, mga kapatid, no? Ay tinatawag nating nephesh, mga kapatid. Nephesh, hindi nipis, ha? Nung nipis, kasalungat yan ng kapal, no? Ito'y nephesh, mga kapatid ko, na kung saan composed of body and spirit. Body and spirit equals soul, mga kapatid. Okay? Ang katawan natin mula sa alabok ng lupa na hinulma ay dinagdagan ito ng hininga ng buhay sa ating ilong, kaya ang tao naging kaluluwang may buhay, mga kapatid. Okay? Kaya nga, ito'y patunay, mga minamahal na mga kapatid, na ang tao pag namatay, hindi kaluluwa ang umalis dahil tayo mismo ang kaluluwa. Ano yung umaalis? Bakit ang tao namamatay? Ang umaalis, yun pong tinatawag nating hininga sa atin pong ilong, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ayon po sa version ng Magandang Balita Biblia, sa Ecclesiastes 12:7, ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, unahin natin sa ang salita ng Diyos. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. O kita niyo, mga kapatid, sa ang salita ng Diyos, ang sabi sa Ecclesiastes 12:7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu, Hebrew ay ruach, no, yung ating hininga, ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay sa iyo nito. Kita niyo, mga kapatid, mas maliwanag. And then, yung salitang espiritu, mga kapatid, isinalin po yan ng Magandang Balita Biblia na ganito. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kita ninyo, mga minamahal na mga kapatid, alin yung bumabalik sa Diyos? Yung pong ating mga hininga. Mga kapatid, hindi yung kaluluwa. Bakit? Kasi ang kaluluwa, tayong mga buhay. Kaya nga, yung sinasabi nila, mga minamahal na mga kapatid, na ang kaluluwa ay immortal, hindi totoo yan, mga kapatid. Yung soul ay immortal? No. Hindi yan totoo. Bakit nasabi kong hindi totoo? Basahin natin ang Ezekiel chapter 18, verse 4, ay meron napakagandang binabanggit dyan, mga minamahal na mga kapatid. Ezekiel 18:4, ang wika dyan ganito. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kita niyo, mga kapatid, the soul, mga kapatid, that sinneth, no? It shall die.
Yung salitang kaluluwa dyan, same yan na nepes sa Hebro, doon sa kaluluwa na nilikha ng Diyos na mula sa alabok ng katawan at yung hininga, naging kaluluwa, same siya na nepes, mga kapatid. At kapag ka nagkasala, kata sa Hebro, ay nagiging moth o namamatay, mga kapatid. Yung salitang namamatay sa Hebro ay moth, mga kapatid. Namamatay. So dito nakikita natin, mga kapatid, yung kaluluwa pala, tayo mismo. Hindi yung umaalis. Dahil yung umaalis kapag ang tao namamatay, obviously, yung ating hininga, mga kapatid. That's why kahit anong salita natin pakikiusap sa ating mga mahal sa buhay na namatay, ay hindi po yan makaririnig. Mga kapatid, wala yang nalalaman kahit kayo'y nag-away dyan, kahit kayo ay nagsuntukan dyan, kahit nilibak ninyo, mga kapatid, yung pong namatay, wala na siyang pandinig, wala na siyang pag-iisip, wala na siyang pang-amoy, hindi na siya makapagsalita, mga kapatid. Okay? Ganyan ang karanasan. Kaya nga, dito sa 4 pinakikita, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. I-English nga natin natidan. I-English natin. Yung kaluluwa dyan, soul yan eh. Sa Greek, sa English, and then sa Hebrew ay nepes. Sabi dyan, no? Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Kita niyo, mga kapatid? Yun ang niyang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Alam niyo ba, yung salita na yan, inulit po yan sa verse 20. Verse 20 lang atidan. Maliwanag po yan. Ayan, oh. Sabi diyan, the soul, kita nyo, the soul, sa Hebrew, nepes pa rin, that sinneth, it shall die. Yung pa rin nakalagay diyang sinneth, mga kapatid, hindi sinat ha, sinneth, ang sa Hebrew, kata. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ay nagkasala. O dibaga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23, at yung pong salitang die ay moth, ibig sabihin ay mamamatay. At pagdating sa baba, the Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kaya yung pag-pray nila, mga kapatid, halimbawa may prayer ngayon na, ano bang tawag ng kanilang prayer, mga kapatid, yung pagdarasal sa mga kaluluwa. Di ba may mga pagdadasal, mga kapatid, na tanggapin mo ang kaluluwa ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Di ba may mga ganyan, mga kapatid? Mali yun. Bakit? Halimbawa, kung ang tatay ang nagkasala, ang mananagot ba noon yung anak? No. Sabi diyan, mga kapatid, ang kasalanan ng anak, ang anak hindi magdadala ng kasalanan ng ama. Ni ang ama ay magdadala ng kasalanan ng anak. Ang pagiging matuwid niya isa sa kanya, ang pagiging masama niya isa sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pag ipag-pray mo na patawarin po ninyo siya at ganito ganyan, walang ganyan, mga kapatid, sa Biblia. Bakit? Kasi ang magsasagot sa kasalanan, yung pong tatay sa tatay, anak sa anak. Hindi yan sasagutin ng anak yung kasalanan ng tatay. Bakit? Pagdating sa judgment, 2 Corinthians 5:10, mga kapatid, ay lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo, mga kapatid. Lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Kung anong yung nagawa, magbibigay sulit ka sa Diyos. That's why hindi totoo yung immortality of the soul, mga kapatid. Dahil yung taong namatay, walang nalalaman na anumang bagay yan. Ito, pakinggan natin. Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6. Ito ang ating mababasa. Yan sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Verse 6, ang sabi diyan, sapagkat maging ang kanilang pag-ibig, yan ang nakalagay diyan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw, mga minamahal na mga kapatid. So dito po, ipinakikita, mga kapatid ko, mga ginigili kong kapatid kay Kristo,
na yung mga namatay na, ay wala nang pakialam doon sa buhay. Bakit? Kasi hindi na, yung alaala nila nakalimutan na. Kahit yung namatay na yon, nung nabuhay pa siya, grabe ang kanyang pangakong pag-ibig, nasasabihin niya, mamahalin kita habang buhay. Babaunin ko ang iyong pag-ibig hanggang sa aking kamatayan. Hindi kita iiwan. Aba, tapos namatay. Sasabihin ngayon ng babae, akala ko hindi mo ko iiwan. Nasaan ang pangako mo? Ay. Mga kapatid, walang ganon. Dahil ang sabi ng Biblia, kahit yung kanyang pag-ibig, kahit yung kanyang pagtataniman, yung kanyang panaghili, ay wala ngayon at wala siyang mabahagi magpakailanman sa ilalim ng araw, mga kapatid. Pinakikita ko riyan. Once a person dies, mga kapatid, namamatay, wala na siyang bahagi sa lupa sa presenting panahon natin. Bakit? Kasi sa Hebreo 9:27, mga kapatid, kung paano ang itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, mga minamahal na mga kapatid. O, di ba? Kita ninyo, mga kapatid. Itinakda sa tao ang mamatay, pagkatapos nito yung paghuhukom. Pero hindi right away. Ibig sabihin, naghihintay pa siya ng punishment abang siya nasa libingan, mga kapatid. That's why, yung pagpipray nila sa tao, halimbawa yung isang tao ay nagpapakamatay, hindi nga tinatanggapin, kahit simbahang Katoliko, hindi tinatanggap yung mga nag-suicide. No? Nung ako'y Katoliko pa, mga kapatid, meron kaming parokya dyan sa Liong. Hindi tinanggap nung pari, si Father Tambago yata yun, no? Kung naalala ni Sir Melvin, ay hindi tinanggap ng pari yung pong nagpakamatay at ipapasok sa simbahan. Hindi, wala ganun, mga kapatid. At higit pa, kahit na hindi nagpakamatay, pero alam niyang lasinggero, sugarol, babairo, at iba pa, namatay ngayon, mga kapatid. Tapos, sasabihin ay, ipag-pray po yung kaluluwa na sana mapunta sa purgatorio. Alam niyo yung purgatorio, ay naging subject ko po yan, mga kapatid, nung ako po ay naging thesis ko, no? Study about the state of the dead between comparative study, Adventist at Catholic. Ay naalaman ko, mga kapatid, yung pala ay galing sa salitang purga, no? Not to cleanse, to purify, mga kapatid. Ibig sabihin, pinagpipray doon, andun mo na siya sa pansamantalang punishment niya para magiging ganap siya at mapunta doon sa langit. Ganun ang istorya, mga kapatid. Pero hindi pala totoo yun. Because purgatory never exists, mga kapatid, even in the Bible or even in this world, mga minamahal na mga kapatid. Kahit na ngayong impyerno, nabasa ko, mga kapatid ko kanina sa kanilang Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, nabasa ko, mga kapatid, na ang sabi nila, mga kapatid, ay diretsoan niya sa judgment, no? Sa hell, I mean. No, yung binabanggit nila diyan kanina, atidan, na pagka nag-separate, yung tinatawag natin atidan na Catechism of the Catholic Church, page 1035. Ilagay natin sa screen. Ang sabi diyan, no, the teaching of the church affirms the existence of hell, ayan, and its eternity. Immediately after death, kita nyo, after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell. Meron silang apostrophe na eternal fire. Ang sabi pa dyan, the chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs, mga kapatid ko. So dyan nakikita natin sa binanggit ng Catechism of the Catholic Church, page 1035, pinatutunayan niya, pinatutuhanan ng turo ng kanilang iglesia, yung pong pag-iral ng impyerno and its eternity. At binanggit nila dyan, mga kapatid, excuse me po, pagkatapos niya, right away, pagkamatay ng tao, yung kanyang kaluluwaan niya, mga kapatid, no, ay pag nagkasala ito ng mortal sin, ay descend kaagad, bababa sa impyerno. Pag sinabing descend, bababa, naniniwala ba ang Catholic na nasa ilalim ng lupa yung impyerno? I don't know, mga kapatid. Dahil ang alam ko naniniwala niyan, yung mga born again. Mga kapatid, no, yung aming mga kaibigan born again sa amin, paniniwala nila, ang laman nitong ilalim ng lupa ay impyerno.
Pero nung may mga kaibigan akong naghukay ng ginto, nung hinukay nila, malalim na malalim hinukay, hindi apoy ang lumabas, tubig mga kapatid. No, tubig. So magkaiba ang aral. Pero dito sa kanila pong Catholic Church Catechism, ay yun anyang soul ay nagkasala ng mortal sin, ay bababa kagad sa impyerno where they suffer the punishments of hell. Hindi yan biblical. That's why, mga minamahal na mga kapatid, no? Sorry to our brothers and sisters na mga Catholic, hindi po yan totoo, mga minamahal na mga kapatid. Bakit hindi yan totoo? Wala pa namang tao na naka-record sa Biblia na pinapunta sa impyerno. At ang impyerno, mga kapatid, ay yun yung tinutukoy na apoy galing sa langit. At mababasa natin yan nasa Revelation chapter 20 verses 9 to 10, mga kapatid. Okay? So doon po ang nakasulat niyan, mga minamahal na mga kapatid. O diyan, na verse 9. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. So diyan makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang apoy mula sa langit, na may asupri pa nga yan, mga kapatid. Hindi yan mula sa ilalim. Kaya hindi yan descend. Dapat waiting for sa pagbaba, no? Pag-descend ng fire, mga minamahal na mga kapatid. Kaya wala pong katotohanan yan at walang immortality of the soul, mga kapatid. It was first na taught by tinatawag nating ancient Egyptians, mga kapatid. Mga sinaunang mga taga-Ehipsyo na hindi biblical at wala naman talagang Diyos na tunay na pinaglilingkuran yon. That's why pag i-absorb natin yung mga traditions na hindi biblical, ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, ay tinatawag natin yan na hindi dapat sundin. Kasi hindi yan biblical, mga kapatid. At madadaya ang tao. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Pag may mga namatayan, di ba? Bantayan mo na lang kami. At masaya ka sana sa iyong paglalakbay. Naglalakbay? Hindi naman naglalakbay yun, mga kapatid. Di ba? Inililibing nga po, mga minamahal na mga kapatid. Isa sa katotohanan at patunay, ang isang tao pag namatay, hindi pupunta sa langit, ay nung panahon na si Lazaro na namatay 4 days ago, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, Lazaro, bangon! Ibig sabihin, nakalibing. Hindi sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid, Lazaro, bumaba ka dyan. Bumaba ka, Lazaro. Hindi sinabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya, bumangon ka, mga kapatid. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kung inyong basahin ang tinatawag nating Juan, mga minamahal na mga kapatid, Juan 11, ang pinaka-sukdulan yan ay hindi umakyat, mga kapatid, si tinatawag nating Lazaro, kundi pinabangon siya, mga kapatid ko. Ito pa, basahin natin, mga minamahal na mga kapatid, sa Gawa 2:34, si David namatay din. Tanong natin, umakyat ba sa langit si David, mga minamahal na mga kapatid? Dito sa Gawa 2, pero bago sa 2:34, unahin muna natin, mga kapatid, sa 29 at tinan, no? Basahin natin sa 29 then 34. Sabi diyan, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ang tanong natin, yung bang si David na inilibing hanggang sa araw na ito, mga minamahal na mga kapatid, dahil siya namatay, umakyat ba sa langit siya? Basa, verse 34, ang wika riyan, mga kapatid, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Datapot siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Kita niyo, mga kapatid, si David ay pinatunayan dyan ng mga apostol na namatay, inilibing, at maging sa araw na ito, ang sabi ng mga apostol nung nagkwento sila, ay nandun sa kanila yung libingan ni David. At sa verse 34, hindi umakyat si David sa mga langit. Bakit? Inilibing nga, mga minamahal na mga kapatid. Kita niyo yan? So, kailan ba mangyayari yung resurrection ng mga namatay na ibabalik yung kanilang hininga? At sino lang yun, mga kapatid? Basa. Dito natin mababasa yan. Una, ay basahin muna natin ang 11:25 ng Juan, mga kapatid. Bago tayo magtapos, malapit na tayo magtapos. At pagbati natin, huwag natin kalimutan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan.
ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. O kita niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo mismo nagsalita. Sabi niya, I am the resurrection and the life. No? Siya ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Sino man anyang sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus, kahit na siya'y mamamatay, ay mabubuhay siya. Kailan yun, mga kapatid? Sa Kanyang muling pagparito. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 17. Basa. Sabi diyan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kita niyo mga kapatid, yun anyang Panginoong Jesus o yung Panginoon natin ay darating o siya ay bababa mula sa langit. May sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At yung mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, mga kapatid. Kasi kung ang issue ay nasa langit na yung mga matuwid, mga kapatid, ba't bababa si Kristo? At kung bumaba si Kristo, dapat kasama niyang bumaba yung mga matuwid na dinala sa langit. Wala nasa lupa mga kapatid. Binuhay. Binuhay, ayan At merong madatnan pa ang ating Panginoon ng mga buhay ay isasalin doon sa langit mga kapatid ko. Hindi na kailangan ang second coming o yung pagdating ni Kristo nitong huling mga araw kung ang mga matuwid ay dinala na sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo, iyan po ang kaibahan. Kaya nga, kapag ang isang tao ang namatay, siguraduhin natin na namatay tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, namatay ka na nasuko mo ang buhay mo sa Panginoon, namatay ka na iyo pong naihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan, naglingkod ka sa Kanya, ikaw may pananampalataya sa Kanya. Bakit ko sinabi? Sapagkat ang isang taong namatay na banal, merong sinasabi ang Biblia. Mga awit 116, versikulo 15, mga kapatid. Ang sabi riyan, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Ano ang sabi mga kapatid? Precious or mahalaga, no? Precious in the sight of the Lord, the death of His saints, mga kapatid. Kita ninyo, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, to live is Christ and to die is gain. Kita niyo, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang, mga kapatid. Kaya nga nung si Apostol Pablo, bago siya namatay mga kapatid, ang sabi niya mga minamahal na mga kapatid, natapos ko ng aking takbuhin, ipinaglaban ko ang aking pananampalataya, mga kapatid, at mula ngayon, naghihintay na ako sa kuruna ng buhay o buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kita niyo mga kapatid, at doon sa mga nagmamahal sa Kanya at naghihintay sa Kanya mga kapatid. So diyan nakikita natin, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Why? Revelation chapter 14, verse 13. Ganito ang ating mababasa. Ang wika riyan, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon. Mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu. Bakit? 14. Sabi diyan, ayan, no? At ay kulang yun natin yung 13 kulang. Putol yun, putol. Apo, putol. Okay? Upang sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So yung mga namatay, mga kapatid, na namatay sa Panginoon, sabi diyan, ay nagpahinga. Kaya tama yung nasa Facebook, mga kapatid. Yung nasa Facebook na post na sabi ay, pag ako namatay, sabi nung nag-post, ay wag niyo naman akong pagbantayin. Namatay ako hindi para magbantay, kundi magpahinga. Ayan, nakatala sa Biblia. Yung mga namatay sa Panginoon, nagpahinga yan sa kanilang mga gawa, mga kapatid. At hindi yan magbabantay, kaya nga namatay mga kapatid. Di ba? Ang patay, walang nalalaman na anumang bagay. Don't talk to the dead.